It's a beautiful Sunday morning and welcome to another episode of Cooking ng Ama Mo! And for those of you na naligaw lang dito sa channel na to, my name is Chocho and gumagawa ako ng mga videos para sa ating mga nagsisimula pa lang matutong magluto. At hindi na nga tayo magpapatumpik-tumpik. In this video, tuturuan ko kayo magluto ng Bistek Tagalog! Na nga, samahan niyo akong isa-isahin ang mga sangkap na kakailanganin natin para mabuo ang ating Bistek Tagalog. At syempre, yung unang-unang sangkap sa listahan natin is yung beef. So, ang part ng beef na ginamit natin o ang gagamitin natin para sa ating Bistek Tagalog is yung sirloin. So, nabibili yan sa supermarket, makakita kayo, thinly sliced na sirloin. So, yun usually ang ginagamit ko pag nagbi-Bistek Tagalog ako. Siyempre, kailangan rin natin ng toyo sa ating Bistek Tagalog. Kailangan rin natin ng kalamansi. Of course, magkano ba tong kalamansi na to? 19 pesos and 84 cents. Kailangan rin natin ng sibuyas Tagalog, yung kulay puti na sibuyas. Ito yung manamis-namis na sibuyas. Medyo mahal ang sibuyas ngayon, mga 15 pesos yata ang isa nito. Gumagamit rin ako ng pulang sibuyas. Ito yung pinanggigis ako. Yung puti, ito yung panghuli ko, pinantatoppings ko. Siyempre, kailangan rin natin ng bawang, a little bit of salt, pamintang durog, at konting-konting asukal. Optional yan, yung iba hindi naglalagay ng asukal, pero ako sa bistek ko merong konting-konting asukal para may tinge ng tamis yung bistek natin. So tara, let's simulan na natin ang unang step natin kung paano lutuin itong Bistek Tagalog. So unang-una, ang gagawin natin, maghihiwa tayo ng bawang, konting sibuyas, tapos gagawa tayo ng marinade, toyo at saka kalamansi. Ibababad natin itong beef for an hour or two para may lasa siya bago natin siya igisa. Okay, so simulan na natin hiwain yung ating bawang. So after natin hiwain yung ating bawang, hiwain na rin natin yung sibuyas na pula. Tapos gagawa tayo ng babad o ng marinade para dun sa baka natin. So yung paghiwa natin ng sibuyas, yung sibuyas na pula natin, hinihiwa ko yan ng maliliit, hindi pa yung pa-onion ring. Yung pa-onion ring na hiwa, gagawin natin yun sa sibuyas Tagalog kasi yung panghuling sibuyas natin. Ito panggisa ko lang to. And then after natin hiwain yung garlic natin at saka yung onion, maghihiwa tayo ng mga 8 pieces na kalamansi. Tapos yun ang gagamitin nating pang marinade kasama ng toyo dun sa beef natin. Okay, so ilalatag na natin yung beef natin. So gagawa tayo ng marinade niya. So we put some salt. Pepper. Siyempre, after ng kalamansi natin, lalagyan natin siya ng sibuyas and bawang. And of course, isang jigger ng soy sauce, then isang kutsarita ng brown sugar. Let's mix. And then ibababad natin siya for 1 hour
bago natin siya igisa o lutuin. Siyempre, habang iniintay natin yung 1 hour, dahil minamarinate natin yung beef natin, ihiwain na natin yung sibuyas Tagalog natin. So yung paghiwa natin dito, hindi natin ihiwain na maliliit para mas maganda yung itsura ng bistec Tagalog natin. Ihiwain natin tong sibuyas Tagalog ng pa-onion ring. Ihiwa para mas appetizing tignan. Tapos ipang-garnish lang naman natin to eh. Huli na natin to ilalagay dun sa bistec Tagalog natin. Alright, so after an hour, pwede na natin simulan iluto yung beef natin. So, tara. Okay, Doc. So, buksan na natin yung induction cooker natin. And, unang-unang step na gagawin natin is papakuluan natin dun sa marinade niya yung beef. So, maglagay lang tayo ng water. And then we will let the beef boil. Alright, pan natin. And after around 45 minutes, pwede na natin checkin yung baka natin kung malambot na. Okay, so malambot na yung baka natin. Yan yung kagandahan pagka tenderloin o sirloin yung ginagamit mo. Mabilis lang siya lumambot. Hindi mo kailangan ng pressure cooker. So ang next step natin is patayin muna natin yung induction cooker natin at hanguin natin yung beef natin. So after natin hanguin yung beef natin, you can go ahead and add some oil dun sa wok natin. And of course, pag mainit na yung wok natin, we can start with the onion. Pwede natin isaute yung onion natin. Pag transparent na yung onion natin, pwede na natin isama yung garlic natin. And after ng garlic, pwede natin ibalik yung beef natin. So, fry din natin yung beef natin. At pag alam natin medyo tostado na yung beef natin, medyo gusto ko kasi yung beef ko sa bistec tostado. So medyo tostado na siya, we can add back the sauce. Balik natin yung sauce. Then let's cook for another 2 minutes. Lang natin siya. And after around 2 minutes, we can add the onion rings, baby. And that's it.
And that's it, Pansit! This is my version of Bistek Tagalog. So, subukan nyo mga paps. And then let me know kung nagustuhan nyo. And for those of you who are new in this channel, please subscribe. And don't forget to hit the bell button para alam nyo kung meron ako mga bagong upload na videos. Alright, so that's it for now. Kain na naman. So always remember, good food, good people, good times. Spread the love.